Brothers and sisters, welcome to Ilium. My message for you today is on the virtue of humility. Let us learn from the words of St. Augustine, who said, "Humility is the foundation of all the other virtues. Hence, in the soul in which these virtues does not exist, there cannot be any other virtue except in mere appearance. Humility is the foundation of all other virtues." Kababaan loob, pagpapakumbaba. St. Paul tells us in Philippians 2, verse 5 and 8, "Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. He humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross." Let us reflect and see how we can grow in humility each day. Sometimes it is easy to be humble before God, but difficult to be humble towards our fellow men. Minsan akala natin mas magaling tayo kaysa iba. And so allow me to read to you St. Paul's instruction in Philippians 2 verse 3. Don't be selfish. Don't live to make a good impression on others. Be humble, thinking of others as better than yourself. May we turn away from pride and selfishness and learn to grow in humility each day. In Jesus' name, amen. Good evening, brothers and sisters, and welcome to another episode of our online Elim gathering. Just like to read a verse for all of you. This is from Psalm 19, verse 2, which says, "The heavens declare the glory of God. The firmament proclaims the works of His hands." You know, when I look outside, I see the clouds and the sky and the trees and the flowers. I am just so in awe of God's beauty through His creation. But you know what's even more awe-inspiring? That this big God, the God of the universe, lives in you and me, and that He loves us so, so much. And so I am just drawn to worship Him because of His beauty, of His might, of His awesomeness. And let's just do that tonight. Let's come before Him in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Higher than the heavens, deeper than the seas, beyond comprehension is your love for me. More than any blessing, greater than my sin, beyond understanding is your love for me. Far more than I can imagine, far more than what I can see, far more than all I am hoping, far more and greater is He, far more and greater is He.
Dear Lord Jesus, we just praise and thank you. You are worthy of all honor and all praise. You are glorious. And we just thank you, Lord, that you care for each and every one of us. We pray that tonight you may reveal more of yourself to us in a new way, O Lord, in a deep way and in a personal way. We pray all these in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now let's welcome our teacher of the word tonight, full-time servant of the Lord, Brother Romel Benitez. Hello mga kapatid, Happy Easter po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay pinamagatang The Gift, the Beauty, and the Power of Humility. Humility o pagpapakumbaba o kababaan loob sa Tagalog ay malimit inilalarawan bilang isang kaloob mula sa Diyos na daan tungo sa espiritual na paglago at sa pagkakaisa ng komunidad. Maraming pakinabang ang kababaan loob at mayroon din posibleng maling pakahulugan nito. Hangarin ng ibabahagi ko sa inyo ang mga pananaw sa kababaan loob o humility at ang papel nito sa ating buhay Kristiyano. Ang kababaan loob ay itinuturing sa Biblia na isa sa mga mahalagang katangian ng isang mananampalataya. Inilalarawan nito ang isang banal na kaloob o gift na nagpapaunlad ng personal o community relationships, nakadaragdag sa espiritual na paglago at inilulugar ang mga tao sa kalooban ng Diyos o God's will. Ganun pa man, may umiiral na lihis na pakahulugan at pagkaunawa sa humility o kababaan loob. Bagamat ito ay pinapahalagahan, ay mayroong pakahulugan na maaaring makasira sa sarili o self-deprecation o kaya'y maliitin ang sariling kakayahan o abilidad. Maganda na maipaliwanag ang kaloob, kagandahan at kapangyarihan ng kababaan loob o humility. The gift of humility. Inihayag sa salita ng Diyos ang kababaan loob o humility na isang biyaya mula sa Diyos. Pangunahing kailangan sa pagtanggap ng grasya ng Panginoon. Sabi rito sa James 4 verse 6, "But He gives all the more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble." Sa Pinoy version, pero sobrang mabait ang Diyos. Sabi nga sa scripture, kontra ang Diyos sa mga mayabang, pero binebless niya ang mga humble. Dito ay binibigyan diin na ang kababaan loob ay nag-aanyaya sa banal na pabor o divine favor at grasya. Ipinupwesto ang mababang loob para tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Kung tunay na mababa ang loob ng isang tao, panigurado, pagpapalain din siya ng Diyos. Sabi ni Oswald Chambers, humility is about recognizing God's power and grace in our lives and acknowledging our dependence on Him. Dagdag pa niya, we have to realize that we cannot earn or win anything from God through our own efforts. We must either receive it as a gift or do without it. The greatest spiritual blessing we receive is when we come to the knowledge that we are destitute. Until we get there, our Lord is powerless. He can do nothing for us as long as we think we are sufficient in and of ourselves. Kaya napakahalaga na tinatanggap natin mula sa ating mga puso na kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay at kailangan natin ang Kanyang grasya. Sa ganitong paraan lamang natin matatanggap ang Holy Spirit sa buhay natin kung may mababang loob tayo. Sabi rin sa Philippians 2 verses 3 and 4, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility regard others as better than yourselves. Let each of you look not to your own interests, but to the interests of others." Sa Pinoy version, huwag kayong maging selfish at magmayabang. Maging humble kayo at ituring nyo na mas magaling ang ibang tao kesa sa inyo.
Isipin nyo ang makabubuti sa ibang tao, hindi lang yung ikabubuti nyo. Sinasabi dito na ang kababaan loob ay nakadugtong sa katangian na walang pag-iimbot o selflessness. Binibigyan din na ang tunay na kababaan loob ay nakapagpapaganda ng relasyon sa isang komunidad o samahan at nagpo-promote ng pagkakasundo ng sambayanan at lipunan. The beauty of humility. Sabi ni St. Augustine, humility is the foundation of all other virtues. Hence, in the soul in which this virtue does not exist, there cannot be any other virtue except in mere appearance. Ang kababaan loob o humility ay hindi lamang isang katangian. Ito rin ay pinagmumulan ng kagandahan o kabutihan ng karakter o pagkatao. Sabi sa Proverbs 15 verse 33, "The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor." Sa ibang version, "If you respect and obey the Lord, that will teach you wisdom. If you want to receive honor, first learn to be humble." Sa Pinoy version naman, natututo ka ng karunungan pag may takot ka kay Lord. Maging humble ka at tatanggap ka ng honor. Sinasabi dito na ang kababaan loob o humility ay pundasyon ng karunungan at sa huli ay nagdadala ito ng karangalan. Naglalarawan ng isang magandang resulta kung saan ang kababaan loob o humility ay pinagyayaman ang paglago ng tao sa espiritual at pagpapahalaga. Maging sa buhay ni Jesus ay naging halimbawa ang kagandahan ng kababaang loob o humility. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Sa Pinoy version, "Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakakita kayo ng kapahingahan sa akin." Ang kababaang loob o humility ni Jesus ay naglalarawan ng paglilingkod o servitude. Ang higit pa na mas malalim na kahulugan nito ay pagkaalipin. Wala siyang feeling o pakiramdam na entitled siya dahil siya ang Mesiyas o leader ng kanyang grupo. At ganon din ang kanyang walang hanggang awa o pagkahabag na nagsisilbing modelo para sa mga Kristiyano. Pagpapakita ng tunay at totoong kagandahan ng walang pag-iimbot na pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. The power of humility. Ang kababaan loob o humility ay nagtataglay ng kapangyarihang makapagpabago bilang tao at sa komunidad, personally and communally. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Ang kababaan loob ay hindi kahinaan, ngunit ang pagtanggap ng kahinaan sa pamamagitan ng kababaan ng loob ay pinagmumulan ng lakas at katatagan. Ang pagtanggap ng ating mga kahinaan sa harap ni Jesus ang siyang magbibigay sa atin ng lakas at magmumula sa Kanya. Sinabi rin sa 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name humble themselves, pray, seek my face, and turn from their evil or wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land." Sa Pinoy version, "Pero nagpakumbaba ang sarili kong bayan, nagpray sila at nagbalik loob sa akin.
nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tumalikod sa masasamang gawain. Pakikinggan ko sila mula sa langit at patatawarin ko sila at pasasaganahin ko muli ang lupay nila. Binibigyan diin sa verse na ito ang kapangyarihan ng humility o kababaan loob, lalo na kung sama-samang nananawagan sa pag-agapay ng Diyos o divine intervention. Nagpapahiwatig na ang kababaang loob ay daan sa pagbabalik ng kaayusan at kasaganaan ng isang bansa. Sabi ng ating yumaong Pope Francis, humility is everything. It is what saves us from evil one and from the danger of becoming his accomplices. It is the source of peace in the world and in the church. Sabi naman dito sa Matthew 5 verse 5, the Beatitudes, great blessings belong to those who are humble. They will be given the land God promised. Sa Pinoy version, blessed ang mga may mababang loob kasi mamanahin nila ang daigdig. Ang beatitude na ito ay may ibang pagturing o pagtukoy sa kapangyarihan. This beatitude redefines power. Nagsasabi na ang totoo at tunay na lakas o strength ay makikita sa kahinahunan at kababaan loob. Kontra ito sa pananaw ng mundo sa pamumuno na ginagamitan ng dahas, pananakot, para lamang maipatupad ang mga balakin nito. Mayroon ding mga maling pakahulugan o pagkaunawa dito sa humility o kababaan loob. May mga nagsasabi na ang humility o kababaan loob ay maaaring maging sanhi ng kabawasan ng pagpapahalaga sa sarili kung saan ay minamaliit ang kanyang sarili sa mga kaloob at kakayahan nito. Ang pananaw na ito ay nagsasabi na ang labis na kababaan loob ay maaaring mapigilan ang personal na paglago at kumpiyansa o pagtitiwala sa sarili at maging dahilan ito upang mahiya ng tuluyan at hindi na mapakinabangan ang kakayahan na binigay ng Diyos sa Kanya. Sabi ni Oswald Chambers, true humility is not about feeling inadequate or taking down about oneself, but rather about recognizing God's grace and power and acknowledging one's dependence on Him. Dagdag pa rito, nakakabahala kung minsan yung pagtawag sa kababaan loob o call to humility na nagagamit sa maling paraan para mag-impluwensya, kung saan ang mga namumuno o leaders ay hinihingi na magpakumbaba ang mga tagasunod nito o followers upang manatili ang pagkontrol sa kanila. Ang maling paggamit at pananaw nito ay maaaring mapapangit ang totoo at tunay na kagandahan ng kababaan loob at maging isang uri ng pagsupil na magiging daan sa hindi maayos at paglago at pagbabago sa isang komunidad o lipunan. Sa pangwakas, ang pananaw ng salita ng Diyos ukol sa kababaan loob o humility bilang biyaya o gift mula sa Kanya ay may malalim at malawak na kahulugan. Ang kagandahan nito at kapangyarihan sa pagpapanibago ng isang tao o lipunan ay hindi matatawaran. Hinihikayat ang mga mananampalataya na akapin ang katangiang ito ng kababaan loob o humility upang makamit ang grasya, karunungan at lakas mula sa Diyos. At kung ito ay maunawaan ng gusto at isasabuhay ang tunay at totoong kahulugan nito, mapapayaman ito ang ating espiritual na buhay at mapapalago ang ating koneksyon at relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi ni St. Augustine, the way to Christ is first through humility, second through humility, and third through humility.
In Jesus' name. Amen. Thank you, Brother Rommel, for bringing God's Word to us tonight. Elim Community's vision is to spread the good news to the ends of the earth. If you want to be part of this work of evangelization, please give your tithes, love offerings, and donations to any of the following accounts. We pray for all those who gave their tithes and love offerings. May the Lord bless you 100-fold for your generosity. In Jesus' name, amen. Living Water 2025, now 50% off. Buy your copies now. Pray to Our Lady of Elim. O dear Mary, Lady of Elim, sweet and pure, pray that your Son Jesus will, to innocence and holiness restore the hearts and minds of long-lost souls. Pray that the seed of glad tidings sown in our hearts will stir us to great hope, faith, and love. Pray for the vision and intentions of the community and of the Church, that with the Lord's watchful care and generous provisions, they shall all be. Pray that a polluted world and all institutions will, from a powerful outpouring of the latter rain, experience the blessings of fresh living water, a renewal of the Spirit, and healing of our land and of all nations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Elim Missions Prayer. Lord, I make myself available for the ministry of missionary evangelization. On my knees or in the mission field, within our borders or in foreign soil, for a single soul or for the multitudes. Empower me for abundant soul winning. By your Spirit, make me an instrument of your love and mercy, a witness, bold and unashamed, and an inspiring bearer of the good news. Send us the laborers, technology, and resources to reach the world. Help us break barriers, overcome obstacles, and penetrate new territories, that all the peoples of the earth may know that you are God and there is no other. And to all those we reach, Lord, raise them up to become your true disciples. Here I am, Lord. Send me. In Jesus' name, amen. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa biyaya, sa kaloob, sa kagandahan, at kapangyarihan ng kababaan loob. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin at sa pagtuturo mo sa amin kung gaano ito kahalaga sa aming buhay bilang iyong mga tagasunod.
Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mababa ang aming kalooban parati at sa tuwina. Aming din hinihiling sa iyo na kami ay gabayan mo tungo sa katangiang ito na aming magawa sa araw-araw na maging mababa ang aming kalooban una sa iyo at ganoon din sa aming kapwa. Ganoon din, Panginoon, nais namin itaas sa iyo ang aming Papa Francisco, ang aming leader ng Simbahan Katoliko. Aming panalangin, Panginoon, na siya ay iyong salubungin dyan sa iyong kaharian. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, para sa Kanya, sa lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa simbahan. Lahat ng ito, Panginoon, nagpapasalamat na kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters, we have reached the end of our online Elim gathering, and I pray that this week you may experience the glory, the mercy, and the grace of God. Bye! God bless! Sometime back each of us lived a solitary life instead, thinking only of ourselves till one day he had to show the way. Now the past doesn't really matter, for we all have found a home with one mind and one heart, where Jesus is our Lord. Filled with joy and laughter, we have found each other. Here at Elim, we have love. As we wander through the desert, seeking for eternal rest, we have found a place of happiness where we all could be refreshed. Now the past doesn't really matter, for we all have found a home with one mind and one heart, where Jesus is our Lord. Filled with joy and laughter, we have found each other. Here at Elim, we have love. Together we join our hands to sing, let's preserve the unity as we serve the Lord in